Ay, puta. Kalaglagan na. Ayan guys, gagawa ako ng fruit salad. Ito yung gagamitin ko. Yan. Salain natin. Yung juice. Yung sabaw na yung juice. Ilalagay ko sa kitchen. Tapos, ito naman isa. Ito naman. Salain ko naman ulit yung sabaw. Ay, meron pa. Tapos, ito naman Alaska condense. Meron akong can opener, kaso lang roasted siya. Kaya itong ginamit ko, kutsilyo. Lagay ko siya dito sa gayan ko.
Next, itong creamier. Isa lang. Meron pa doon isa. Didagdagan na lang natin pag kulang. Yan. Nilagay ko kasi sa sarap. Kaya, ganyan siya. Nag-mold na siya. Bigain natin mabuti kasi sayang. Yan, tapos i-mix ko lang siya. Creamier at saka yung condense. Now, ilagay ko na yung fruit cocktail. Hindi lahat kasi may gagawin pa ako sa iba. Yan, nagtira ako para sa ating gulaman. Fruit chili ang gagawin. Then, ito, buko. 2 buko. Ayan. Mix-mix lang natin. Maganda yung fruit cocktail kasi meron na siyang nata. Now, nagbabalat naman ako ng patatas, carrots, para sa pininyahang manok mamaya. I-ready ko lang. Tsaka patatas. Carrots, tsaka patatas. Ito naman, patatas. 3 perasong ihahalo ko. Kasi yung iba, hinalo ko na sa nilaga. Yan. Ang pininyahang manok.
Okay na siguro yung dalawa. Tira ko na lang yung iba dyan. Now guys, gagawa ako ng fruity gelatin. Dito ko siya ilalagay. Sa layonera ko at dito sa ating hulmahan. Ayan. Ayan yung hulmahan ko. Ang cute. At yan ang ilalagay natin. Yan. Condensed syrup and creamier. Lalagay na natin sa ating hulmahan. Tag-iisang cherry. Yun. Doon, igitna natin yan. Then, ito, dito. Kalat-kalat ko. Gitna natin yung cherry. Yan. Dito, ayan na guys, may nakalagay na dyan. Ayan, ito may sugar pa mamaya sa ibabaw, ilagay ko. Yan. Tsaka ito yung ating tubig na may gatas na konti. Lagay na natin yung gatas. Yan. Tapos ito, all purpose. Lagyan natin. Natapon na yung iba. Sa proyekto, ang phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 60 million pesos, hawak daw ng local government unit ng Santa Maria. Yung design phase po na nasa 28 million or less. And then, yung the remaining po, kinukuha din na lahat yung po para naman po sa first phase po ng construction. Tapos na po namin yung sa akin. Ang phase 2 naman, hawak daw ng DPWH Bulacan Second District Engineering Office. At ang nakalaang pondo para rito, mahigit 71 million pesos. Ang kontratista, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, na pagmamay-ari rin ng mga Biskaya. Ayon kay Second District Engineer George Santos, DPWH Bulacan, habang ini-implement ngayon na lang kasi ang phase 2 ng hinaan mo yung TV, Jo. Ano ba yan? Salad nga. Yan ang pundasyon Ano yung TV? ng tinatawag na geosynthetics. Tapos na parang mayroon pa makapal, parang maiwasang makapasok ang mga mula sa iba, napabutan ng mga production ng Pero dahil wala sa original budget ang kakailanganing 11 million pesos para rito, kinailangan nilang Tanggalan mo na bawasan tubig, ang i-drain budget. mo. Dahil kulang na ang budget dahil sa dagdag gastos na geosynthetics, nag-iba na ang plano para sa ospital. Imbes na 3 stories ito, ang kinaya na lang ng natirang budget, yun na lamang pundasyon. kaya po siya naging completed sa twist. Start na yung lang yung mga makapal. And training, sila po siya po ay napagkado sa ibang alpin na kailangan gawin. Tawag po siya rin kayo. Kaya po natapos yung ito natin ay magsawa na po mag-changes. Ang tanong ngayon, matatapos pa kaya ang ospital na kailangan
kailangan pabanding. Gustong magpagamot. Marami pong mga karating bayan sa akin ang pwede nagpapatingin. Ilawakan pa namin ang pananaliksik hanggang Katanduanes. Saan meron din natin nakakatiwagwa na proyekto di umano ang mga kumpanya ng mga Biskaya. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Kundi tatlong school building. Ang nagpagawa ng sala ang school head na si Pablo, katuwang ang ilang mga residente ng sitio Butay. Kadalasan, binabaha itong mga driver, lalo na kung malakas ang ulan. Hindi makatawid yung mga tao, yung mga guro, minsan nakatrap kami dito. Kaya nga, gumawa kami ng basket. After 3 months, kailangan palitan talaga yung cable car kasi hindi tayo makasisiguro na matibay pa yun. Kasi noon, ma-estudyante po kami na muntik ng madala ng baha. Nandoon ako. Nakita ko talaga. Noong araw na yon, sa kalagitnaan ng pagtawid ng mga bata sakay ng salay, ang bitbit na armchair ng isang bata, Nagisingin mo ko na siya. nalaglag. Mabuti na lang, walang sino mang nasaktan. Maliit pa yung upuan at saka maliit yung basket. Kaya nahulog yung upuan. Pagtawid ng mga bata sa salay, tuloy ang 3 oras pa nilang lakaran para marating ang Butay Integrated School. Pero dahil 8 oras na ang inabot ng kanilang paglalakad, pakipsiling na nung narating nila ang eskwelahan. Kung saan maingat nilang ibinaba ang mga bit-bit nilang upuan. Sa layo ng eskwelahan, ang ilang mga guro dito na natutulog. Minsan na lang din daw sa isang buwan kung sila'y umuwi sa kanilang mga pamilya. Ang gasto na ito ang nagsisilbi, namin tahanan. Kasi nga, sabi ko kanina, wala kaming bahay. Tapos, dito po naman ang aming higaan. Dito po kami natutulog. Dito po lahat ng aming mga gamit. Yung first week ko po talaga dito, noon, sobrang hirap po talaga. Kahit nga yung parents ko, ayaw nila akong payagan na dito magturo. Kasi nga, alam nila kung ano ang buhay po talaga dito. Pero yun yung sinumpaan ko tungkulin eh. Di ba, Mr. Baliktaro nato niya, yung ating gusto kong makatabi ang pamilya ko, hindi ko magawa kasi